Ethereum, it's here to stay. Ethereum may ETF. So on that basis, okay, sige. Sama kita sa portfolio ko. Nandiyan ka, tatagal ka dyan sa portfolio ko kasi may ETF ka na, ibig sabihin, inaral ka na nitong mga fund managers na nila, yung mga nag-launch itong ETF, inaral ka na. Eh, sino ba naman ako? May mas magagaling yung mga yan. Okay? So the other L1s, to be honest, I don't have knowledge dun sa mga projects na yan. Ethereum, okay, I have sa portfolio ko, may Ethereum kasi nga tama kay OG eh. So ito OG to. Okay? Meron pa ako ng Ethereum back in the day. Okay, so sabi ko OG to. So lalagay ko yan sa portfolio ko. Okay? But for whatever reason, kung ano man yung mga ginagawa ni Ethereum nila Vitalik, I don't know kung ano ginagawa nila. So hindi ako masyado more on the fundamentals. Nandun ako, I'm looking at the macro, the whole global economy, the cycle, right? I'm looking at the chart, the technicals. Pero when it comes to fundamentals, hindi ako yung expert doon. Okay? Kumbaga, mas maraming magagaling sa akin na naiintindihan nila yan. Yung fundamental ng mga altcoins na yan. Okay? Again, ang alam ko lang na yan, for me, it's a productivity tool. These are softwares and it needs users para mag-grow yung network and mag-grow yung value ng network. So yun lang yun yung understanding ko lang. All right? But as a speculative trader, kailangan ko din mag-bet. Kailangan ko din kahit papaano i-diversify ko yung portfolio ko and to bet on some of these altcoins kasi you'll never know. Diba? Baka naman may promise yan. We'll never know. So, Ethereum, okay, I have sa portfolio ko, may Ethereum kasi nga tama kay OG eh. So, ito OG to. Okay? Meron pa ako ng Ethereum back in the day. Okay, so sabi ko OG to. So, lalagay ko yan sa portfolio ko. Okay? But, for whatever reason, kung ano man yung mga ginagawa ni Ethereum nila Vitalik, I don't know kung ano ginagawa nila. Alright? Other L1s, hindi ko rin alam. Mas lalong hindi ko alam kung ano man yung ginagawa ng mga bagong L1s. But, here's my observation. Yung crypto kasi, hanggang sa ngayon, especially most of the alts, even Ethereum, the OG, okay, is nasa speculative pa rin na stage. Nasa speculative stage pa rin. Right? Bakit ko nasabi? Kasi, hindi pa siya fully adopted eh. No? I don't know if sa whole global population, kung may 1% nag-adapt ng Ethereum or any other L1s. Eh. Sabihin na natin Ethereum kasi yung pinakamalaki. I don't know. Baka wala pang 1%. Alright? So, hindi ko, that's why I'm not betting more money on these altcoins. Okay? So, hindi ko na ako nagdidig deeper masyado dito sa kanila. I'm trading them, I'm buying them based on speculation, pero nakinitignan ko yung chart. Okay ba yung itsura? Okay ba yung itsura ng chart? Alright? Kasi, kumbaga, ito, nandyan na eh. Nakita na natin, Ethereum, it's here to stay. Ethereum may ETF. So, on that basis, okay, sige. Sama kita sa portfolio ko. Nandiyan ka, tatagal ka dyan sa portfolio ko kasi may ETF ka na, ibig sabihin, inaral ka na nitong mga fund managers na nila, yung mga nag-launch itong ETF, inaral ka na. Eh, sino ba naman ako? May mas magagaling yung mga yan. Okay? So, the other L1s, to be honest, I don't have knowledge dun sa mga projects na yan. But I want to remind you mga viewers natin na based on experience kasi dito sa altcoins, maraming lalabas talaga ng mga alts that will market themselves as the next Ethereum killer, right? Solana killer, the next Solana. So, ngayon, ang mangyayari, may possibility na in the short term, aakyat yung price because of that. Okay? But, ang tanong kasi is, can they sustain it? Diba?
So kaya, if you will be trading, if you're going to buy alts, kailangan dito for me, kailangan dito, marunong ka kung paano siya iti-trade. Okay? Lalo na kung majority of your portfolio, lalagay mo sa alts. Kailangan alam mo kung paano siya iti-trade eh. You have to go in, out, in, out, in, out. Kasi otherwise, you might be left holding the bag, lalo na kung alts lang yung hawak mo. You might be left holding the bag, halimbawa, for example, last cycle, di ba? Diyan sina Cardano, sina XRP, Matic, yung mga OGs din. Pero may lumabas na ng mga L2, di ba? Aside from Matic, so nagkaroon na ng hindi pa nga na-adapt ng di ba? Hindi pa nga, konti pa nga lang yung nag-a-adapt kay Matic, may kalaban na. So kumbaga sa negosyo, nagtayo ng laundry shop si Pedro. Tapos, hindi pa nga masyadong marami yung customer ni Pedro. Si Manny, nagtayo na naman din ng laundry shop niya. Tinabihan pa. Tinabihan pa. Wala pa nga masyadong market. So, yung ibang market na nagpapalaba kay Pedro, sinubukan si Manny. So, nawala ng customer si Pedro. Si Pedro, napunta ngayon kay Manny. Pero that same customer base, maliit lang sila. Tapos may tatabi na naman na laundry shop. Pinag-aagawan yung maliit na customer base. Right? So, ganun na nangyayari. Ganun, for me, ganun doon ko nakikita ko sa mga alts eh. So, until such time na talaga mag-fully mature yung market, makikita natin dyan. So, Ethereum ba talaga yung gagamitin for smart contract? Di ba? Layer 1 ba talaga yung or Matic ba talaga yung magaling na layer 2? Something like that. So, until makita natin yung adoption talaga, doon mo masasabi. But for now, it's really speculative. Yeah, that's true. Since na-mention mo yung Matic, no? And in terms of other layer 2 chains, at least preference lang for you. Ano ba, Matic ba talaga solid ka or Matic ARB o versus yung OP Matic versus Z-Sync Matic versus Blast? Ano yung preference mo doon? Or it doesn't matter sa'yo kung ano? You're just playing it out? Wala. I'm just playing it out. May ipit ako na Matic last cycle. So, yun yung hawak ko. Right. Preference, yeah. Yeah, yung importante, at least, kung papasok ka sa trade, minsan, hindi mo na inaano yung mga nuances ng mga yun eh.